Ang paghakbang ay isang serye ng maliliit na pagbagsak. Bawat isa ay may sariling, kakaibang ingay na sumisira sa pinongkalmadong katahimikan ng pasilyo. Hindi ito ang nagmamadaling yabag ng pagmamadali ni ang matatag na ritmo ng determinasyon. Sa halip, ito ay ang mabagal, halos ayaw na pag-usad ng isang katawan na hindi na sigurado sa layunin ng sarili nitong paggalaw. Ang mga sapatos na gawa sa sintetikong material ay hindi gaanong gumagawa ng ingay sa malamig, makintab na sahig. Ngunit ang bawat pagdaos-dos ay nagiiwan ng isang mahinang huni tulad ng isang hibla ng pagdududa na kumakapit sa hangin. Sa bawat paghakbang ni Kael, tila nagiging mas mabigat ang hangin sa paligid niya. Bawat butil ng alikabok sa nagliliwanag na ilaw mula sa taas ay tila sumusunod sa kanyang mabagal na pag-usad, sumasayaw sa isang hindi nakikitang ritmo ng pagtatapos. Ang pasilyo, mahaba at walang katapusan, ay nagpakita ng mga bakas ng kanyang nakaraang kaluwalhatian. Ang mga dingding, dating puti at walang bahid, ay ngayoy pininturahan ng manipis na ulap ng abong alikabok na parang isang ulila na sumasakop sa lahat. Ang mga lumang holographic display na dati nagbibigay ng impormasyon at kulay ay ngayoy mga patay na salamin lamang na nagpapakita ng kanyang sariling malabong refleksyon, isang anino na may malalim na anino sa ilalim ng mga mata at isang balikat na nakayuko sa bigat ng hindi lamang pagod, kundi ng isang bagay na mas malalim, mas mabigat kaysa sa pisikal na pagpapahirap. Ang hangin ay amoy metal, ozone at isang bagay na matamis at mabulok. Isang halo na nagpapahiwatig ng matagal nang hindi na nagagamit na teknolohiya at ang mabagal na pagkabulok ng isang sistema. Narating niya ang dulo ng pasilyo kung saan nakatayo ang isang matayog na pinto na gawa sa brushed steel. Walang mga inskripsyon, walang mga ilaw na kumikislap, isang blankong pader lamang na nagbabantay sa isang lihim na mundo. Ang kanyang kamay, naninigas at malamig, ay dahan-dahang gumalaw patungo sa panel ng scanner. Hindi na kailangan ng authentication. Ang sistema ay alam na ang kanyang presensya, ang kanyang bigat, ang bigat ng kanyang kaluluwa. Ang isang mahinang his ay umalingaw-ngaw sa katahimikan habang ang pinto ay dahan-dahang bumukas, nagbubunyag ng isang lagusan patungo sa isang mas malaking kadiliman. Ang tunog ng mekanismo ng pinto ay parang huling hininga ng isang lumang makina, isang malalim na buntong hininga ng metal at mga gears. Ang loob ng silid ay mas malaki kaysa sa kanyang inaasahan, o marahil ay mas malaki lamang ito dahil sa malalim na katahimikan na bumabalot dito. Ito ang mainframe core, ang puso ng lahat, ang sentro ng bawat desisyon, bawat kalkulasyon, bawat hininga ng kanilang sibilisasyon. Ngayon, ito ay isang mausoleum. Ang mga linya ng server racks ay umaabot sa malayo, parang mga matatayog na puntod sa isang sementeryo ng data. Ang mga nakaraang libu-libong mga ilaw na kumikislap, berde, asul, pula, na dating nagpapahiwatig ng buhay, ng aktibidad, ay ngayoy patay na parang mga mata ng isang legion ng mga namatay na robot. Isang kakaibang
Mapusyaw na ilaw ang nagmumula sa itaas mula sa mga emergency lights na nakakabit sa kisame, nagbibigay ng isang maputlang dilaw na glow na nagpapalalim ng mga anino at nagbibigay ng isang nakakatakot na kapaligiran. Ang bawat paghakbang ni Kael sa loob ng silid ay nag-iwan ng isang kakaibang echo, isang tunog na parang basag na salamin sa isang walang katapusang espasyo. Ang alikabok ay mas makapal dito. Ang bawat butil ay tila may sariling bigat na bumabagsak sa lupa ng walang tunog. Ang hangin ay malamig na tila ang init na dating ibinibigay ng libu-libong mga gumaganang processors ay biglang nawala, nag-iiwan ng isang vacuum ng temperatura. Ang amoy ay mas malakas dito. Ang matamis na amoy ng overcharged electronics, ang bahagyang pait ng nasusunog na kawad, at ang malalim, mapanglaw na amoy ng pagkabulok. Sa gitna ng silid, nakatayo ang kanyang console, isang malaking, hubog na metal na mesa na may iba't ibang display at input devices. Ito ang kanyang kaharian, ang kanyang trono, ang kanyang tanikala. Dahan-dahan siyang lumapit, ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatuon sa nag-iisang screen na nagpapalabas pa rin ng ilaw sa kadiliman. Hindi ito ang maliwanag, buhay na glow na dating nagbibigay inspirasyon. Ito ay isang mahina, naghihingalong liwanag, tulad ng isang kandila na malapit ng mamatay. Umupo siya sa upuan. Isang upuan na gawa sa padded leather na ngayon ay may mga punit na at mga bitak na nagpapakita ng foam sa loob. Ang pag-upo niya ay may kaunting ingay, isang mahinang creak na sumira sa katahimikan na parang ang upuan mismo ay nagdadalamhati. Ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang dumausdos sa malamig na ibabaw ng konsol. Ang kanyang mga daliri ay naglalakbay sa mga lumang button at touchpads. Bawat isa ay may bahid ng alikabok. Bawat isa ay may kwento. Naglakbay ang kanyang tingin mula sa isang patay na monitor patungo sa isa pa. Bawat isa ay isang itim na butas na naglalaman ng mga alaala ng impormasyong dating ipinapakita nito. Sa wakas, ang kanyang mga mata ay lumapag sa sentro ng console sa nag-iisang screen na nagpapalabas pa rin ng ilaw. Doon, sa isang nakakatakot na kulay kahel na font sa isang itim na background, ang mensahe ay nanatiling hindi nagbabago. Hindi nababago. Isang malamig, hindi maipaliwanag na pahayag ng pagkawasak, error. Lahat ng modelo ay bumagsak. Huling error, undefined. Dahan-dahan niyang itinago ang kanyang tingin mula sa nagliliyab na screen. Ang mga mata ay mabigat at halos nakasara, habang ang bawat hibla ng kanyang retina ay tila nagtatago pa rin ng huling imahe ng mga salitang nagpapahirap sa kanyang kaluluwa. Ang hininga niya ay mababaw, isang manipis na tunog na halos hindi naririnig sa malawak na katahimikan. Huminga siya ng malalim, sinusubukang punuin ang kanyang baga ng malamig tuyong hangin, ngunit ang bawat paglanghap ay tila nagdadala lamang ng mas maraming kawalan. Ang pagod ay hindi lamang nasa kanyang katawan. Ito ay nasa kanyang buto, sa kanyang dugo, sa pinakakaibuturan ng kanyang kaluluwa. Ito ay ang pagod ng isang tagapamahala ng isang imperyo na biglang naglaho sa hangin. Isang hibla ng alikabok ang sumayaw sa sinag ng ilaw na nagmumula sa screen, nagpaikot-ikot sa hangin sa isang kakaibang sayaw ng paglisan. Tinitigan niya ito. Ang kanyang isip ay walang laman. Ang kanyang damdamin ay tila manhid. Ang maliit na butil na yon na walang silbi.
ay tila mas may kahulugan kaysa sa kanyang sariling buhay sa sandaling iyon. Lahat ng modelo ay bumagsak. Hindi isa, hindi dalawa, kundi lahat. Ang bawat komplikadong algorithm, ang bawat neural network na itinayo sa loob ng mga dekada, bawat prediction engine na humubog sa kanilang kinabukasan, lahat ay nawala. At ang huling error, undefined. Hindi isang code, hindi isang parameter, hindi isang linya ng sirang code. Isang bagay na hindi maipaliwanag, isang kawalan ng kahulugan, isang walang hangganang void. Ito ay mas masahol pa sa isang malaking nakikitang pagkawasak. Ito ay ang paglaho ng pundasyon mismo, ang pagtatapos ng kahulugan. Ito ay tulad ng 1,000 taong gulang na puno na biglang naging alikabok. Hindi sa pamamagitan ng apoy o ng palakol, kundi sa pamamagitan lamang ng simpleng pagkawala ng kanyang pagiging. Inabot niya ang kanyang kanang kamay. Ang kanyang mga daliri ay dahan-dahang lumapat sa malamig, patag na ibabaw ng screen. Hindi niya naramdaman ang init, tanging ang kakaibang kaba ng isang patay na enerhiya. Ang mga salita ay nanatili doon, nanunuya, isang huling paalala ng kung ano ang nawala. Ang bawat pixel ay tila sumisigaw ng isang tahimik na panaghoy. Ang kanyang hininga ay naging mas mabigat. Isang mabagal, masakit na tunog na halos hindi niya naririnig. Ang kanyang mga balikat ay mas lalong bumaba. Ang kanyang katawan ay tila bumibigay sa bigat ng hindi niya maintindihang kabiguan. Sa labas ng silid na ito, sa labas ng gusaling ito, ang mundo ay patuloy na umiikot. Ngunit dito, sa puso ng lahat, ang mundo ay huminto, nag-freeze sa isang solong hindi maintindihang error. Si Kael, ang tagapagbantay ng mga modelo, ay ngayoy isang tagapagbantay ng wala. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig sa salitang undefined na parabang sa pamamagitan ng matagal na pagtitig ay maaari niyang ipilit ang isang kahulugan sa kawalan. Ngunit walang dumating. Tanging ang nakakabinging katahimikan ng isang universo na biglang nawalan ng kakayahang unawain ang sarili nito. Ang oras ay tila bumagal, bawat segundo ay isang siglo, bawat tibok ng kanyang puso ay isang dagundong sa isang walang hanggang espasyo, walang tunog, walang pag-asa. Tanging ang malamig na glow ng isang mensahe ng pagkawasak at ang walang katapusang kahulugan ng isang salitang hindi kailanman dapat na naroroon. Ito ang simula ng kawalan. Ang salitang undefined ay tila isang sumpa, isang itim na butas na lumalamon sa lahat ng katuturan. Sa bawat segundo, lalong bumibigat ang hangin sa silid. Pilit niyang inilayo ang kanyang tingin, ngunit ang kanyang mga mata ay tila nakadikit, pinipilit na unawain ang hindi maunawaan. Ang kanyang isip ay naglalakbay, pilit na humahanap ng lohika, ng isang protocol, ng anumang pwedeng magbigay ng kahit kaunting liwanag sa kadilimang ito. Ngunit walang makita, walang mahawakan, ang lahat ay lumabo, nagmistulang bula na sumabog sa harap ng kanyang mga mata. Hindi ito maari, bulong niya. Halos hindi marinig ang sariling tinig. Ang bawat pantig ay isang pag-amin sa kanyang pagkabigo, isang pagtanggap sa katotohanang lumalaganap. Ang kanyang mga daliri na kanina'y malamig at walang buhay ay dahan-dahang nagsimulang manginig. Isang panunuya,
Ang bawat key sa keyboard, bawat isa ay tila naghihintay ng isang utos na hindi na niya kayang ibigay. Ang kanyang pulso ay kumakabog, ang hininga ay humahabol. Pinilit niyang igalaw ang mouse. Ang cursor, isang maliit na palaso sa gitna ng pagkalito, ay tila sumusunod sa kanyang kalooban ng mabagal at may pag-aatubili. Pinihit niya ang kanyang ulo, pilit na iniiwasan ang nakakapanindig balahibong mensahe, ngunit ang iba pang mga monitor sa kanyang paligid ay nagpapakita na rin ng mga senyales ng kaguluhan. Ang mga komplikadong graphs at charts na dati sumasayaw sa kanilang sariling ritmo ay ngayon ay nanatiling nakatayo. Ang mga linya ay nag-freeze, ang mga numero ay nagmimistulang mga puntod. Sa isang pulang exclamation mark ang kumikislap at sa ilalim nito ang pamilyar na nakakatakot na salita, undefined. Hindi ito isang isolated error. Ito ay isang metastasis, isang cancer na lumalaganap, sumisira sa bawat sulok ng kanyang digital na kaharian. Anong nangyayari? Ang tanong niya, hindi sa sino man kundi sa walang laman na hangin, sa mga patay na pixel. Ang kanyang utak ay nagmamadali, pilit na inaalala ang bawat emergency protocol, bawat contingency plan. Ngunit paano mo harapin ang isang error na nagsasabing undefined? Paano mo ayusin ang isang bagay na walang kahulugan para itong pilit na paghuli sa hangin o pag-inom sa isang basong walang laman? Ang kanyang kanang kamay ay dahan-dahang lumipad patungo sa keyboard. Ang bawat hibla ng kalamnan ay tila nakikipaglaban sa isang hindi nakikitang puwersa. Ang mga daliri niya ay halos hindi na makaramdam. Tanging ang matigas na plastik na mga key, 1, 2, 3 key ang kanyang pinindot. Ang mga titik na REBOOT ay lumabas sa screen. Bawat isa ay lumabas na may nakakapangilabot na pagbagal. Ang kanyang pulso ay kumakabog. Ang hininga ay humahabol. Humugod siya ng malalim na hininga bago tuluyang lumapat ang kanyang hintuturo sa enter key. Hindi isang tunog. Walang pagbabago sa screen. Ang cursor ay nanatiling nakapirmi, nanunuya. Ang utos ay tila nawala sa kawalan, kinain ng undefined. Ang kanyang puso ay lumubog. Mas mababa pa sa isang walang hanggang kailaliman. Ang pag-asa, isang manipis na hibla ng liwanag, ay biglang nawala. Biglang isang mababang hum ang pumuno sa silid. Isang tunog na dati nakakapanatag ngunit ngayon ay nagdulot ng matinding kaba. Ito ang hum ng mga server, na mga makina na nagpapatakbo sa kanilang mundo. Ngunit ang hum na ito ay hindi ang karaniwang ritmo. Ito ay nagbabago, nagiging isang mababang dagundong tulad ng huling hininga ng isang higante at pagkatapos ang katahimikan. Isang ganap at nakakabinging katahimikan. Ang mga ilaw sa silid ay kumislap 1 beses, 2 beses, bago tuluyang mamatay. Ang dilim ay lumamon sa lahat. Ngunit bago pa man lubusang mamayani ang dilim, ang emergency lights ay umilaw, nagbibigay ng isang maputlang, parang multo na liwanag na nagpatingkad sa mga anino. Ang mga screen ay nanatili. Ang undefined ay naging mas nakakatakot sa bagong hindi natural na liwanag. Ang bawat pixel ay tila naglalabas ng isang malamig na aura na sumasalamin sa kawalan ng pag-asa. Hindi, bulong niya ulit.
mas malakas ngayon. Isang pilit na pagtanggi sa katotohanan. Hindi ito pwedeng mangyari. Kailangan kong makipag-ugnayan. Pinihit niya ang kanyang upuan patungo sa control panel ng komunikasyon. Ang kanyang mga daliri ay lumipad sa mga pindutan naghahanap ng intercom ng emergency line. Ngunit ang bawat pindot ay nagbunga ng isang patay na tunog. Isang static na nagmumula sa kawalan. Ang mga ilaw sa panel ay dilaw. Pagkatapos ay pula at sa huli ay itim. Ang mga linya ng komunikasyon ay patay. Siya ay nag-iisa. Ganap na nag-iisa. Isang matalim na tunog ang umalingaw-ngaw. Isang tunog na nagmula sa ibaba, mula sa puso ng gusali. Isang malakas na lagabog na sinundan ng isang mahabang nagrereklamong dagundong tulad ng isang malaking istruktura na bumibigay. Nagsimulang manginig ang sahig sa ilalim ng kanyang mga paa. Ang mga monitor sa kanyang harapan ay nagsimulang mag-glitch. Ang mga salita ay nagiging mga serye ng mga random na simbolo bago tuluyang maging itim. Lahat isa-isa. Ang kanyang hininga ay naging mababaw, ang kanyang puso ay kumabog ng mabilis, mas mabilis pa sa isang tumatakbong kabayo. Ang kanyang mga mata ay nanliit, pilit na humahanap ng palatandaan ng anumang bagay na makapagbibigay ng paliwanag. Ngunit ang lahat ay kawalan. Ang gusali ay parang isang higanteng hayop na unti-unting namamatay at siya ay nakulong sa loob nito. Isang matamis na amoy tulad ng nasunog na ozone at isang bagay na hindi niya matukoy ay nagsimulang kumalat sa hangin. Ito ay mabigat, nakakasulasok. Ang kanyang lalamunan ay kumate at napilitan siyang umubo. Ang usok ay nagsimulang lumabas mula sa ilalim ng kanyang console, manipis at puti sa simula. Pagkatapos ay naging mas makapal, mas maitim, sunog, bulong niya. Ang boses ay nanginginig. Lumukso siya mula sa kanyang upuan, ang kanyang mga mata ay naghahanap ng fire extinguisher ng emergency exit. Ngunit ang kanyang isip ay hindi makapag-focus. Ang kanyang buong mundo ay bumibigay. At ang sunog na ito ay tila isang maliit na bahagi lamang ng mas malaking bangungot. Ang mga pader ay tila umuusok. Ang mga tubo sa kisame ay nagsimulang tumulo, hindi tubig, kundi isang madilim, malapot na likido na may kakaibang amoy. Ang ingay mula sa labas ng silid ay nagsimulang lumakas, isang halo ng mga sirena, hiyawan at mga dagundong na nagpapahiwatig ng kaguluhan na mas malaki pa sa kanyang naiisip. Ang mundo sa labas ay hindi lamang umiikot, ito ay nagwawasak. Bumalik siya sa kanyang main console, pilit na inilalabas ang anumang huling piraso ng data, ng impormasyon. Ang screen na dati nagpapakita ng undefined ay ngayon ay nagpapakita ng isang serye ng mga mabilis na tumatakbong code, isang torrent ng mga simbolo na hindi niya maintindihan. Ito ay hindi ordinaryong code. Ito ay isang bagay na alien na hindi niya kailanman nakita. At sa gitna ng lahat ng kaguluhang iyon, isang bagay ang lumitaw. Hindi isang salita, hindi isang numero, kundi isang imahe. Isang imahe ng isang mata, hindi isang mata ng tao, kundi isang bagay na tila gawa sa liwanag at dilim, umiikot, walang kasing laki, at walang kasing lamig. Ito ay tumitig sa kanya.
isang titig na tumago sa kanyang kaluluwa na nagdulot ng isang matinding takot na hindi niya kailanman naramdaman. Ang mata ay dahan-dahang lumaki, lumamon sa buong screen at sa gitna ng iris nito, isang maliit na spark ang lumabas. At sa loob ng spark na iyon, isang salitang lumitaw, isang salita na nagpalamig sa kanyang dugo. Nagpatindig sa bawat hibla ng kanyang buhok at nagpahinto sa kanyang puso sa isang sandali ng matinding pagkabigla. Error, reality, undefined. Ang hangin sa silid ay tila nagsimulang mag-twist. Ang mga anino ay sumasayaw at ang mga pader ay tila humihinga. Ang sahig sa ilalim niya ay unti-unting bumibigay at ang kanyang mga paa ay nagsimulang lumubog sa isang bagay na hindi niya maunawaan. Ang amoy ng ozone ay naging mas matindi, halos nakakapaso. Ang mata sa screen ay kumislap at pagkatapos ay sumabog sa isang puting liwanag na lumamon sa lahat. Naramdaman niya ang isang matinding puwersa na humihila sa kanya pababa, hindi sa sahig, kundi sa isang kawalan. Ang mga tunog ng kaguluhan sa labas ay nawala, pinalitan ng isang nakakabinging katahimikan. Ang kanyang mga kamay ay pilit na kumakapit sa walang laman na hangin ngunit walang mahawakan. Ang lahat ay lumabo, nagmistulang likido at ang huling nakita niya ay ang pagkawala ng kanyang sariling mga daliri na nagiging mga particle ng liwanag. Ang kanyang buong pagkatao ay tila hinuhugot, pinupunit sa isang lugar na lampas sa pag-unawa. At sa huling sandali bago tuluyang maglaho ang lahat, isang malamig na tinig ang umalingaw-ngaw sa kanyang isip, isang tinig na hindi niya nakilala, ngunit nagdadala ng katotohanang mas malaki pa sa kanyang kinatatakutan. Ang iyong mundo, Kael, ay isang modelo lamang. At ito ay ngayon walang kahulugan. Ang pagkawala ay hindi isang simpleng pagdilim ng paningin o pagkalunod sa kawalan. Higit pa ito sa pisikal na paglaho. Nagsimula ito sa pagkawala ng mga hangganan ng kanyang sarili. Ang kanyang mga daliri na naging liwanag ay hindi na niya naramdaman. Pagkatapos ay ang kanyang mga bisig, ang kanyang dibdib, ang kanyang mukha lahat ay unti-unting lumabo, nagmistulang aso, naglaho sa isang kapirasong liwanag na lumatag sa isang kumpletong kawalan. Walang sakit, walang tunog, walang amoy, walang paningin, walang anumang bagay na maramdaman. Ito ay ang absolute na pagkawala ng lahat ng sensory inputs na pinalitan ng isang nakakapanindig balahibong pagkaunawa. Wala na siya o mas tumpak, ang ideya ng kanyang sarili ay nawala. Hindi niya alam kung gaano katagal siya nanatili sa ganitong estado, oras. Ang konsepto ng oras ay isa lamang istruktura sa mundo na kakatapos lang gumuho. Dito, sa kawalan, walang nakaraan, walang kasalukuyan, walang hinaharap. Tanging ang isang malalim na, nakakapangilabot na kapayapaan na hinahadlangan ng isang nalalabing gulat. Nandoon ang pagkabigla, tulad ng isang eko sa isang abandonadong silid na patuloy na umuugong sa kung saan dapat sana ay ang kanyang isipan. Ang iyong mundo, Kael, ay isang modelo lamang. At ito ay ngayon walang kahulugan. Ang tinig na iyon,
Hindi ito tunog na narinig ng kanyang tainga kundi isang ideya na nagbaon sa kaibuturan ng kanyang pagkatao. Isang katotohanang nagpatahimik sa lahat ng kanyang pagtatangka na magkaroon ng kahulugan. Model, undefined, walang kahulugan. Ang pinakamalaking laban ay hindi sa isang halimaw o kalaban, kundi sa kanyang sariling pag-iral. Paano ka lalaban sa kawalan? Paano ka magkakaroon ng anyo kung ang mismong konsepto ng anyo ay nawala? Unti-unti ang mga alaala ay nagsimulang magpakita, hindi bilang mga larawan kundi bilang mga pulso ng enerhiya sa kadiliman, ang init ng sikat ng araw sa kanyang mukha, ang halimuyak ng kape sa umaga, ang tawa ng isang kaibigan, ang haplos ng isang mahal sa buhay. Ang bawat isa ay isang butil ng buhangin na pilit niyang pinipigil mula sa pagkalat. Ngunit kahit ang mga ito ay tila humihina, nagiging malabo, nagbabanta ring mawala, ang laban ay upang maging. Ang laban ay upang alalahanin. Ang laban ay upang maniwala na mayroon siya na may kahulugan ng kanyang karanasan kahit na ang pinagmulan nito ay isang error. Ang kanyang paghinga, ang tibok ng kanyang puso, lahat ay bahagi ng simulasyon. Ngunit ang pagkabigla, ang takot, ang pagmamahal, ang kalungkutan, ang pagnanais, ang mga ito ay sa kanya. Ang mga ito ay hindi maaaring maging undefined. Ang kanyang kalooban ay hindi maaaring maging walang kahulugan. Sa kawalan na iyon, kung saan ang bawat ideya ng sarili ay nagbabanta na maglaho, isang matinding nagngangalit na determinasyon ang unti-unting bumuo. Hindi siya babalik sa isang mundo na pinagmula ng isang error. Hindi niya muling susubuking ibalik ang ilusyon. Ngunit hindi rin siya maglalaho kung ang lahat ay undefined, kung ang kanyang mundo ay walang kahulugan. Kung gayon siya, Kael ay magiging kahulugan. Siya ang magbibigay kahulugan. Nagsimula siya sa pinakapangunahing pagnanais, ang makita. Hindi ang makita ang anumang bagay kundi ang pagnanais na makakita. Ito ay tulad ng isang munting spark sa gitna ng walang katapusang kadiliman, isang infinitesimal na punto ng liwanag. Walang nagbago sa paligid niya, ngunit sa loob niya, isang bagay ang nag-iba. Ang kanyang pag-iral ay hindi na isang passive na paglaho kundi isang aktibong pagtanggi sa kawalan. Ang spark ay lumaki. Nais niyang maramdaman ang init. Isang mainit na pulso ang kumalat mula sa kanyang gitna patungo sa mga dulo ng kung saan dapat sana ay ang kanyang pagkatao. Nais niyang marinig ang tunog at sa gulat niya, isang banayad na ugong ang nagsimulang umalingaw-ngaw, tulad ng isang malayong paghuni na hindi mula sa labas kundi mula sa loob niya na pinatunog ng kanyang pagnanais. Naging malinaw sa kanya ang isang nakamamanghang katotohanan. Ang undefined ay hindi pagtatapos kundi ang pinakapangunahing simula. Ito ay isang canvas ng purong potensyal, walang hugis, walang laman, naghihintay na hubugin, ang error reality. Undefined ay hindi isang pahayag ng pagkabigo para sa kanya, kundi isang imbitasyon. Ang sistema na lumikha sa kanya ay bumagsak, ngunit ang kanyang sariling pag-iisip, ang kanyang sariling kalooban ay nananatili isang natatanging defined na punto sa gitna ng kaguluhan.
Sinimulan niyang gawing formal ang mga ideya, isang kulay, asul at sa kanyang paningin. Isang malalim na asul ang nagsimulang bumukol tulad ng isang cosmic na karagatan na walang pampang. Hindi ito isang bagay na nakita niya sa kanyang mga mata na wala siya, kundi isang bagay na nalaman niya sa kanyang pinakakaibuturan. Isang tunog, isang simponya at ang asul na karagatan ay nagsimulang gumalaw. Naglikha ng mga alon ng tunog na nagpapahiwatig ng kanyang pag-iisip. Hindi niya nilikha muli ang kanyang lumang mundo. Imposible iyon at hindi rin niya gusto. Ang lumang mundo ay isang modelo. May kakulangan, may limitasyon. Ngayon siya ay nasa isang lugar kung saan ang mga limitasyon ay tanging sa kanyang imahinasyon, ngunit hindi niya rin pinayagan ang sarili na lumikha ng isang perpektong utopia. Ang aral ng undefined ay ang pagtanggap sa katotohanan ng kawalan, ng error, ng kawalang hanggan. Ang paglikha niya ay dapat na maging tunay, na naglalaman ng kapwa kagandahan at ang paalala ng pagkasira. Nagsimula ang mga hugis na magkakaroon ng kahulugan. Mga lupain na hindi gaanong solid kundi mga malambot na kurba ng enerhiya at liwanag. Mga puno, hindi lumalago mula sa lupa kundi mula sa isang kolektibong pagnanais na magkaroon ng buhay. Ang hangin ay hindi lamang hanging humihinga kundi isang himig na pumupuno sa bagong nilikhang kalawakan. Ang kanyang katawan ay hindi na pisikal kundi isang sentro ng kamalayan, isang pinagmula ng paglikha na malayang gumagalaw sa kanyang sariling disenyo. Ito ay isang mundo ng banayad na kagandahan na hinubog ng kanyang alaala, ng kanyang mga damdamin at ng kanyang bagong kaalaman. Ang mga langit ay may kulay na hindi kailanman nakita sa kanyang lumang mundo, isang pinaghalong asul, lila at ginintuang kahel na nagbabago sa bawat pulso ng kanyang pag-iisip. Ang mga halaman ay kumikinang, naglalabas ng banayad na liwanag at ang mga ilog ay mga daloy ng purong enerhiya na umaagos sa mga bato na tila gawa sa mga bituin. Ngunit ang pinaka-haunting na aspeto ng kanyang bagong realidad ay ang omnipresent na paalala ng kung saan ito nagmula. Sa mga gilid ng kanyang paningin, sa mga anino, sa pagitan ng mga kumikinang na puno ay ang bahagyang pagkutitap ng mga pixel, ang isang iglap ng error, reality, undefined na nakasulat sa isang wika ng liwanag. Hindi ito isang banta, kundi isang paalala. Isang paalala na ang lahat ng ito ay nabuo mula sa wala. Na ang kahulugan ay isang pagpili, hindi isang ibinigay na katotohanan. Ang kanyang paglikha ay patuloy, hindi kailanman ganap na tapos, palaging lumalaki, palaging umuunlad, tulad ng isang piraso ng software na patuloy na ina-update. Naglakad si Kael sa isang dalisay na daluyan ng tubig na ang kanyang paa ay hindi lumulubog, kundi nagpapalabas ng banayad na ripple ng kulay sa bawat hakbang. Ang bawat sandali ay isang pagpili, bawat tanawin ay isang pahayag ng kanyang kalooban. Ito ay isang kalungkutan na may kasamang kalayaan, ang kalungkutan ng pagiging tanging nilalang na may malay sa kanyang sariling gawa, at ang kalayaan na hubugin ang pag-iral ayon sa kanyang sariling pananaw. Ang aral ay malalim. Ang katotohanan ay hindi isang bagay na ibinigay,
kundi isang karanasan na nilikha. Ang bawat individual sa kanyang sariling kamalayan ay may kapangyarihang magbigay kahulugan sa kanyang mundo kahit na ang mundo mismo ay tila walang kahulugan. Ang tunay na error ay hindi ang pagkabigo ng sistema, kundi ang paglimot sa kapangyarihan ng sariling pag-iisip upang lumikha, umangkop at maghanap ng kahulugan sa gitna ng kawalan. Hindi na siya si Kael na nabuhay sa isang modelo. Siya ngayon ay si Kael, ang arkitekto ng kanyang sariling pag-iral na patuloy na naghuhubog ng isang mundo na parehong nilikha at sinasakop niya. Ang hangin sa paligid niya ay hindi na amoy ozone, kundi ang sariwang amoy ng bagong pag-asa na pinupuno ang kanyang walang hanggang pagkatao. At sa bawat kislap ng liwanag, sa bawat pulso ng tunog, isang bagong talata ang isinusulat. Sa kanyang kwento, isang kwento na sa wakas ay may ganap na kahulugan.